Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam niyo sa Congress ho kasi, hindi ho lahat pare-pareho. May mga matitino at seryoso at mayroong mga passionate pagdating sa kanilang trabaho. Merong iba pumoporma lang tulad ng isang bigotilyo si Castro. Yung mga ginamit niya ng mga wagas. Yung mga kung ano-ano pang mga dalisay. Yung mga salitang hindi mo na mapapakinggan ng panahon pa ni Kopong-Kopong. Ay gusto talaga magpasikat. This guy is trying to put an impression. He's trying to impress people with his way of communicating, with his way of really talking in front of the camera. Natalang kulang pa sa kanya. Sabi niya, Your Honor, the other congressman given way for me to talk. Sinabi, sige, putok sa buho, kulang pa sa kanya yung 10 minuto. Gusto magdaldal ang sobrang yabang. Para ho sa akin, ang kanyang gustong malaman, kundi yun hong private life ng De Lima. Pag-usapan ho natin yan. Kaya lang sa akin, nakakawala hong respeto kung meron mga kongresistang kapareho ni Castro. Sana kung nakikinig man mga staff mo, Castro, saan man ka man naroroon, o sino man mga staff ng kongresista, pakiabot ng siyang sinasabi ko, you got a problem with what I say? What you have? Go ahead, confront me. Sa akin lang ho, nakita ko, Fariñas was doing okay. Although may kunting patawa. Yung sa akin lang ho kasi, kung gagawin ho natin katatawanan, parang circus na ho yung hearing, si Dayan ho pinag-uusapan doon. Pero ang gusto ho nila makita, yung mga juicy part na mga pribado na, sa bagay, karapatan din mga taon, kaya nakakasawa na, nakakawala ng respeto. If this guy, Congressman Castro, is trying to put up an impression, to impress people, of his way of speaking and using terminologies, matalinhaga ang dating, dalisay, wagas. Anong magagawa mo? Ganun talaga kayabang kaarte. Tapos may pakindat-kindat pa. Wow, man. Alam mo ba ikaw, Castro, Congressman Castro, kung makita mo ng sarili mo, ewan natin kung mahihiya ka o matutuwa ka eh. Sa tuwing nagsasalita ka at makapagsalita ka, matapos ka magsalita sa mikropono, nagtatalsi ka ng laway mo, kikindat-kindat ka. Sino ang kinikindatan mo? Mga kongresistang kumaga nagtatthumbs up sa'yo, pare, galing mo talaga. Uto-uto! You cannot, you don't need to impress people. Alam naman nila plastic ka eh. Alam nila plastic yung mga ginagawa mo. Narinig mo ba, Congressman Castro? I don't even know kung anong probinsya mo. Basta't alam ko ikay mistisong bigotilyo. May yabang at angas ang dating. Ang mga pinagsasabi mo, halatang you're trying to impress people instead of impressing upon the people. These are the things that they should know. You are trying to put an impression kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kayabang, may pakindat-kindat ka pa. Eto ngayon, binabalikan kita eh. Not in defense of Laila de Lima. Hindi, and ito man mga putok sa buhong mga kulang-kulang sa loob ng Kongreso, nagtatawanan. Nabubwisit na yung taong bayan sa kanilang mga tawanan. Kaya sila sinabihan ng tawanan, hindi na naririnig. Sila mismo nagtatawanan sa loob. Ay, kung ganyan nga pala, kaya binabastos ni Pimentel. Turuan yung sarili ninyo na you don't act like monkeys. Bigyan mo nga ako ng tunog. Sige. That's how you look like yesterday. That's how you sound that way. Sige pa. Sige. Tuloy mo lang. Ang inyong napapakinggan ay tunog ng mga unggoy at mga bakulaw at gorila at mga orang-utan sa loob ng Kongreso maliban kay Roque, kay Umali at kay Fariñas. At yung ibang mga seryoso pang nagsasalita maliban doon sa bigotilyong mistiso na ang pangalan ay si Castro. Walang ginawa kundi kumindat pagkatapos pinagsasamantalahan yung sinasabing pagkakataon na siya'y nalalagay. Kumbaga, siya'y nandoon. 10 minutes to fame. Taking a cheap shot doon sa sinasabi nating senadorang Lai de Lima. Ba't nawala yung unggoy? Tuloy mo lang.
Ganyan. Sa tuwing magsasalita ng dalisay at wagas. Tuloy mo. Ganun ho sila eh. Ang gusto ko lang ho doon kay Roque na magsalita, ang panawagan ho ni Congressman Roque, maging seryoso kayo, maging seryoso tayong yung mga yung Senado at Kongreso sa mababang kapulungan. Kaya naman kayo na sa mababang kapulungan, ang tatakaw ninyo patay gutom kayo sa publisidad, ang dami-dami ninyo. Ay mga tanong ninyo, pare-pareho na eh. Gusto nyo lang makita mga pangit na mga mukha ninyo, nagkakapalan, tatalsikan ng namamaga. Wala namang katuturan ng inyong mga pinagsasabi. Dahil unang-una, wala namang kayong mababago dyan eh. Nasa poder na ng ehekutibo. Kaya lang pinagsasalita ninyo kasi na-contempt yan. Sinasabi itong si Dayan, kaya nag-issue ng arrest warrant dyan. Kayo, nandyan na sa inyo. Gusto nyo pang ibalik. Tapos na nga nasa ehekutibo na nasa hukuman na para patunayan yan. Ano ba napatunayan kahapon? Mga unggoy at mga bakulaw at orang-utang chimpanzee sa Kongreso. Hindi naman namin nilalahat ang iba sa inyo. Mariosep kayo. Ito ang aking sasabihin. Nagsalita na si Dayan. Ano pa bang gusto ninyo? Gusto niyo pakita na magaling kayo mag-imbestiga, that you're so good and kumbaga talaga nag-aral ka Investigation 101? Pagagawa kayo ng batas in aid of legislation, tag-iimbestiga kayo para kayong nasa hukuman, papagaling Mr. Specker, your honor, you said this. Ang sasama pa ng mga accent ninyo. Paano ba kayo naging kongresista? Ang papangit kayo magsalita? Maayos nga kayo.